ako. Amen. Kahit maraming mga trials, kahit marami talaga tayong pinagdaanan for this week. Amen. Pero we're still blessed. Amen. Sabi nga, di ba, lagi nga sinasabi sa atin ating pastor, we are blessed to be stressed. Amen. Talaga nakaka-stress. Amen. Praise God. Pero ang mga mananampalataya kayo, matatalino talaga. Amen. Bumagyo man, umaraw. Amen. Bumagyo man, umaraw. Okay, praise the Lord. Okay, praise the Lord. Rejoice in the name of the Lord Jesus Christ. Rejoice in the name of God. Rejoice. Rejoice. Hallelujah. Praise God. Napakabuti ng ating Panginoon. Amen po ba talagang malaking biyaya, malaking tagumpay ang pinagkaloob na naman sa atin ng ating Panginoon. Pero yun nga, sana talagang pagsumikapan natin, hatakin yung mga nadala natin last week. Amen. Dahil, syempre, may hina pa sila, mga baby pa sila. Kailangan, pag baby, kailangan may nanay. Di po ba? Kailangan na hatakin ng nanay yan. Kailangan padededehin ng nanay yan. Kailangan talagang inaaruga ng nanay yan. Amen. Kaya arugain natin. Amen. Palakihin natin sila sa church. Amen po ba? Buksan po natin ang ating mga Bible in the book of Zechariah, chapter 4, verses 6 to 10. Nakita na po ba natin? Zechariah chapter 4, verse 6 to 10. So he answered and said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel. Not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Who are you, O great mountain? Before Zerubbabel, you shall become a plain, and he shall bring forth the capstone with shouts of grace, grace to it. Moreover, the word of the Lord came to me, saying, the hands of Zerubbabel have laid the foundation of this temple. His hands shall also finish it. Then you will know that the Lord of hosts has sent me to you. Verse 10, for who has despised the day of small things? For these seven rejoice to see the blank line in the hand of Zerubbabel. They are the eyes of the Lord, which scan to and fro throughout the whole earth. Sa Tagalog po, sinabi sa akin ng anghel ang pinasasabi ni Yahweh, ang tagumpay ay makakamit sa pamamagitan ng lakas o kapangyarihan kundi sa aking tulong lamang. Maging ang pinakamalaking hadlang ay makikita ninyong maaalis. Muli mong itatayo ang templo at habang inilalagay mo ang kahuli-hulihang bato, magbubunyi ang mga tao at kanilang sasabihin, napakaganda. Sinabi sa akin ni Yahweh, si Zerubbabel ang naglagay ng pundasyon sa templong ito at siya rin ang tatapos kapag ito yari na, malalaman na lahat ng ikaw ang sinugo ko. Nag-aalala sila ngayon dahil sa mabagal na pagkayari ng templo. Ngunit matutuwa sila kapag nakita nilang ito'y pamamahalaan ni Zerubbabel. Amen. Yumuko lamang po tayo sandali magpabasbas sa ating Panginoon. Dakilang Ama na nasa langit, maraming salamat po, Panginoon. At muli mo kaming tinayo sa lugar na to. Lord, Ikaw na nga po yung siya mangusap sa bawat isa. Gusto mo po yung mga puso namin. Gusto mo yung mga isip namin, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na habang ako'y nagsasalita, Ikaw yung Panginoon. Gamitin mo lamang po ako bilang vessel mo. Gamitin mo lamang itong templo na to, Panginoon. At maging karapat dapat ako sa iyong harapan.
Hayaan mo lahat ng mga lalabas sa aking bibig, Panginoon, maging mabisa, Panginoon, na kalakasan sa bawat isa, Panginoon. Maging mabisang encouragement, Panginoon. Maging mabisang enlightenment sa bawat isa, Panginoon. Hayaan mo paglabas namin dito, makuha namin yung power na nagmumula sa iyong harapan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, Lord God. Ibigay mo po sa amin yung spirit of encouragement, spirit of love, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Palakasin mo po ang bawat isa, Panginoon. Maraming salamat. Ito po ang samong dalangin namin sa nag-iisang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po makakapagsabi na Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Purihin ang Diyos. Purihin si Yahweh. Dakila siya. Dakila ang Diyos. Dakila ang Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. Amen. Magandang hapon po. Makakaupo na po tayo. Amen. Magandang hapon po sa lahat. On behalf of Jesus Christ, to God be the glory. Under Pastor Onassis Fernandez, ako po ulit ay tumatayo sa habag at awa ng ating Panginoon, Pastor Roweng po. At nagpapasalamat muli dahil habag lamang ng ating Panginoon kaya tayo nakakatayo. Amen. Isang malaking privilege po mga kapatid dahil minsan di tayo karapat-dapat tumayo sa ating Panginoon pero ginagamit pa rin tayo ng ating Diyos na buhay. Amen. Sabihin mo sa ating katabi o sa katabi mo, mapalad tayo. Amen. Gamitin natin yung salitang mapalad. Amen. Dahil kanina ko pa naririnig yan. Talagang napakapalad natin. Amen. Mapalad po ba kayo? Amen. Mapalad tayo dahil maganda po yung ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Ang title po natin, The Power of Love. Amen. Sino dito nangangailangan ng pag-ibig ng tao? Amen. Sino nangangailangan ng pag-ibig ng Diyos? Amen. Ang kailangan kong pag-ibig ng Diyos. Amen. Dahil sabi ng ating Panginoon, without Him, we cannot do anything. Kung wala ang ating Panginoon, kung wala yung pag-ibig ng ating Panginoon, wala daw po tayo. Amen. Doon po sa text na binasa natin, in-emphasize doon, sabi nga gano'n, not by might, nor by power, but by my Spirit. In-emphasize mo yung salitang Spirit. Pag sinabing Spirit, means kalakasan, malakas. Amen po ba? Pag sinabing Spirit, malakas din ang tao. Physical strength na kalakasan ng tao. Amen. Pag sabi nga ganon, if a man is strong, he can defeat almost everything. Amen. Pag sinabi ring Spirit, ibig sabihin nito strength. Amen. Pag sinabing Spirit, ibig sabihin power. Amen. At kapag ikaw spirited ka, powerful ka, talagang malakas ka, ibig sabihin nasa iyo yung authority. Nasa iyo yung position o pangalawa, power of money. Amen. Sabi nga gano'n, di ba? Money can buy anything, but not everything. Totoo po ba yan? Amen. Hindi lahat po kayang bilhin ng pera. Amen. Kahit ang puso natin, sinasabi nila kayang bilhin, pero hindi rin ako naniniwala dyan. Amen. Sa world, pag sinabing pera, money, napakalakas na influence niya, napaka-powerful. Pero sa Lord, iba po pag sinabing power. Iba yung konsepto ng ating Panginoon pag sinabing Spirit. Amen. Iba yung Spirit na galing sa world, iba yung spirit of power na galing sa ating Panginoon. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon sa Acts chapter 1 verse 8, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Amen. Pag sinabing power ng Lord, ano po yun? Ito po yung Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit, siya po yung maggagabay sa atin. Kaya nga, di ba sabi niya gano'n, after daw ng baptism,
plain water, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Bakit? Kasi yun yung regalo sa atin ng ating Panginoon. Yung power na galing sa ating Panginoon, yung Spirit na galing sa ating Panginoon. At pag sinabi pang power of Holy Spirit, in Luke chapter 24, verse 49, Behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry, sabing ganun, I send the power of my Father. Amen. So, ibig sabihin, talagang ibinigay sa atin, pinagkaloob sa atin yung Espiritu ng ating Panginoon. But tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. Ibig sabihin, yung Holy Spirit galing sa taas, galing sa Espiritu ng ating Panginoon, galing sa ating Panginoon. Kasi power on high, sabi ko ganon. At pag sinabi rin power ng Lord, ito na po, tested na po ito. From Old Testament, alam natin yan. Many times tested in Old Testament to New Testament. Hanggang ngayon po, talagang matetestify natin yan. Talaga yung Spirit ng Lord talagang nag-uumapaw sa bawat isa. Amen. Example na po dito, mga kapatid. Nag-umapaw kay Samson yung Spirit ng Lord, yung power ng ating Panginoon. Amen. Ano ba si Samson? Amen. Sa Judges 14:6, sabi pong ganun, and the Spirit of the Lord came mightily upon him, kay Samson, and he tore the lion. Talagang, ano ba yung tore? Tore the lion apart as one would have torn pa rin apart a young goat, though he had nothing in his hand, but he had not tell his father or his mother what he had done. Amen. Ano ba si Samson? Amen. Si Samson, alam po natin yan, kilala natin yan, napapanood po natin yan. Pag sinabing Samson, yung kalakasan ng ating Panginoon, ibinigay talaga sa kanya. Alam niyo po ba si Samson, mga kapatid, ordinaryong tao lang. Kaya nga ang mga tao nagugulat sa kanya. Bakit si Samson hindi naman maskel? Pero bakit ganun? Sobrang lakas niya. Hindi naman siya nag-weights, hindi naman siya talaga nag-gym. Pero bakit ang lakas-lakas niya? Ibig sabihin, yung power na yon from on high. On high, ibig sabihin, galing talaga sa ating Panginoon. Kaya nga, kaya niya daw po talagang pagpira-pirasuhin yung leon sa kamay po niya. Bakit? Yung Spirit ng Panginoon, ipinagkaloob talaga sa kanya. Yung kalakasan ng ating Panginoon, ipinagkaloob kay Samson. Amen po ba? Si Samson po malakas physically. Amen po ba? At kayang-kaya niya nga, sabi nga ganun, sabi nasa natin, kayang-kaya niya talagang patayin ang mga leon sa mga kamay niya. Amen. Tayo po, mga kapatid, maraming leon sa buhay. Maraming leon na umaatungal sa mga buhay po natin. Amen po ba? Tignan mo yung katabi mo, kumukhang leon. Bago ka pumunta dito, may leon ka, alam ko. Marami kang leon na kailangan mong pagtagumpayan. Amen. Sabi nga ganon, ang leon daw kayang pumatay. Ang leon daw kayang manira. Ang leon kayang magwasak. Amen. Sino po ba yung leon na tinatawag dito? Walang iba kundi si Satanas. Amen. Satan is like a roaring lion whom he may devour. Amen. Pag nakita ni Satanas na may puwang yung puso mo, may space, ayan, talagang aatungan talaga yan. Para magiging Samson din yan. Amen. Magwawala yan sa puso mo hanggat hindi ka kaya, hanggat hindi ka nawawasak. Amen. Magwawala yan, mga kapatid. Parang si Samson kapag hindi ka na kayang patayin. Amen. Pero sabi nga pong ganon, yung Spirit ng Lord, amen, yung Spirit ng Lord, iba yung ibinibigay ng Spirit ng Lord, yung kalakasan ng ating Panginoon, kaysa sa kalakasan ng tao. Amen. Dinistinguish po doon kanina, amen, yung Spirit ng yung tao, may authority, may position, ganon din naman, pero may Spirit din, amen, yung power of money, amen. Minsan tayo, yung power of money, tayo yung sinasakop noon, hindi tayo yung sumasakop sa Kanya. Bakit? Yung lakas ng money, yan na, yung Espiritu nun, talagang
sumasanib na sa mga buhay natin, sumasanib na sa ugali natin. Kaya minsan, para tayo mga leon. Amen po ba? Pag sumanib yung pera sa atin, ayan na talagang nag-iiba na ang ugali. Nag-iiba na yung konsepto sa buhay natin. Amen. Pag sinabi po, mga kapatid, strength, pangalawa rin, sabing ganon, si Peter at si John. Amen. Sabi pong ganon sa Acts chapter 3 verse 6. Then Peter said, "Silver and gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Rise up and walk in the name of Jesus Christ of Nazareth." Amen. Yun yung power na binibigay ng ating Panginoon. Kahit na wala yung power of money kay Peter tsaka kay John, pero nandun yung healing power. Nandun yung miracle. Sinabi lang nila. Amen po ba? Sinabi lang nila dun sa pilay. Amen. Dun sa pulubi. Rise up and walk. Anong nangyari? Nakatayo ba o hindi? Nakatayo. Amen po ba mga kapatid? Bakit? Kasi nandun yung power to perform healing and miracles of God. Amen. Ang tanong po dito, sino ang gustong makakuha ng ganyang kapangyarihan? Nakapangyarihan na katulad ni Samson, nakapangyarihan na katulad ni Peter and John. Wala akong maibibigay sa'yo. Pero ito lang, kapag sinabi na gumaling ka, gagaling ka. Amen. Kapag sinabi na mahina ka, lalakas ka. Amen. Sino pong gusto nun? Ano pansin ko sa iyo? Ayaw na. Alam ko may mga leon kayo sa buhay. Kaya hindi kayo makangiti. Amen. Minsan kaya tayo hindi makangiti. Minsan, amen. Hindi lang minsan. Madalas talagang nadadown tayo. Amen. At isa nga yan sa problema, yung power of money. Amen. Pero pag naunawaan mo tong mensahe na to, kayang-kaya mong kumuha ng money mamaya sa harapan ng ating Panginoon. Buksan mo lang yung puso mo. Buksan mo lang yung puso mo. Amen. Huwag mo munang intindihin yung nararamdaman mo. Huwag mo munang intindihin yung problema mo. Amen. Dahil mamaya ibibigay sa iyo ng ating Panginoon yung susi para makuha yung power of money. Amen. Praise the Lord. Sino po ang gustong makakuha ng kapangyarihan na yon? Amen. Ako, amen. Sa 1 John 3:18, sabi pong kanon, "My little children, let us not love in word or in tongue." Mga kapatid, sabi pong ganon, pag tayo daw ay umiibig o nagmamahal, hindi lamang daw sa salita o lumalabas sa mga dila natin, but in deed and in truth. Dapat kapag nagsalita daw po tayo ng may pag-ibig, galing daw dito sa puso natin. Hindi lang galing sa muso. Amen. Kaya nga po ganyan ang ginawa sa atin ng ating Panginoon. Dahil sa tindi ng pag-ibig niya, John chapter 3 verse 16, sabi pong ganun, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Kaya po mga kapatid, ibinigay po niya yung bugto niyang anak dahil sa tindi ng pag-ibig, dahil sa tindi ng pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Amen. Kaya niyang ibigay ang lahat. Amen po ba? Utos ng Lord, ibigay daw po natin yung buhay natin sa mga brethren. Amen. Kaya niyo po ba yun? Amen. Amen. Isa lang. Amen. Tignan natin kung kakayanin pa ni sister. Sabi pang ganun, 1 John 3:16, "By this we know love, because He laid down His life for us." Si Jesus Christ po yan. "And we also ought to lay down our lives for the brethren." Ibinigay daw po niya yung buhay niya alang-alang sa iyo. Amen. Kaya yung buhay daw po na yun, huwag daw po natin sasayangin. Yung buhay na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, dapat kaya rin daw po natin magbigay sa kapwa natin, sa kaibigan po natin, sa magulang natin, sa kapatid natin, sa kagalit natin. Amen.
magbigay daw po tayo ng pag-ibig sa kapwa. Amen. Lay down our lives for the brethren. Amen. Kaya lang ang tanong, paano tayo magbibigay ng buhay sa brethren? Paano tayo magbibigay ng mga buhay natin sa mga kaibigan natin, sa mga kakilala natin, kung tayo mismo nga hindi marunong umibig o magmahal sa sarili natin? Amen. Paano ba tayo magbibigay ng buhay sa kapwa natin? Sabi po ng Panginoon, first, ang unang gagawin natin, kailangan meron tayong endurance. Meron tayong pagtitiis o meron tayong titiisin. Sino po dito may tinitiis? Magsabing Amen. Amen. Lahat tayo may tinitiis sa buhay natin. Amen. Minsan asawa natin yung tinitiis natin. Minsan mga boss natin. Minsan mga kapatiran natin yung tinitiis natin. Marami tayong tiisin sa buhay. Amen. Kaya nga hindi kayo makangiti dahil may mga tinitiis kayo hanggang ngayon. Amen. Kaya ang hirap po mga kapatid na magturo ng hindi kayo nakangiti. Kailangan kong tiisin yun. Bakit? Dahil alam ko may mga tinitiis kayo sa buhay. Amen. Alam ko may mga dala-dala kayo mabibigat. Amen. Magsitayo muna tayo mga kapatid. Ramdam na ramdam ko yung kabigatan ng bawat isa sa atin. Amen. Alam ko yung endurance natin na yan, yung mga tinitiis natin, yung pagpagin natin yan mga kapatid. Amen. Pagpagin natin yan. Amen. Ayun nga, sabi niya, woo! Woo! Pagpagin muna natin yan. May mga tinitiis kayo at dami niyong kabigatan. Bigat na bigat kayo, halos hindi kayo nga makahakbang. Amen. Pero purihin ng Diyos. Dakila ang ating Panginoon. Narito ka pa rin dahil sa tindi ng pag-ibig ng ating Panginoon. Kung hindi ka mahal ng ating Panginoon, wala ka dito. Kung hindi ka mahal ng ating Panginoon, hindi ka niya kayang magpisan. Papabayaan ka ng ating Diyos na buhay. Kaya magpasalamat tayo. Kahit tayo ay tinitiis, ang Diyos tinitiis pa rin tayo. Amen! Hallelujah! Okay na po ba tayo? Kinakabahan ako. Baka hindi nyo makuha yung mensahe natin ngayon. Amen! Kaya nyo pa ba? Kaya nyo pa bang magtiis? Alam niyo, sandali lang po ito. Hindi matagal tong mensahe na to mga kapatid. Tapos na. Palapakan natin ang ating Panginoon. Nakakaupo na po tayo. Ang una nga, sabi nga gano'n, paano daw tayo magbibigay ng buhay sa kapwa natin? Kailangan magtitiisin tayo. Ang tanong, ano yung titiisin natin? Amen. Bigyan muna natin ng Hebrews 12:22. Hebrews 12. Yan ba yun? Hebrews 12:2, sabi pong ganon. Hindi. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy, who for the joy that was set before Him, endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Amen. Ang tunay daw po na tinitiis, mga kapatid, katulad ng pag-ibig ng ating Panginoon, katulad ng tiniis ng ating Panginoon sa cross of Calvary. In-endure niya yung pain, mga kapatid, bago po siya makarating doon sa pagpapakuan po niya, mga kapatid. Ang dami niyang tiniis, mga kapatid, yung pangbubulyaw, yung pandura sa kanya, pang-aalipos pa sa kanya, mga kapatid. Tiniis po niya yun lahat, mga kapatid. Bakit? Dahil mahal po tayo ng ating Panginoon. Ayaw niyang mapahiya sa atin. Amen. Ayaw niyang tayo yung dumanas nung kahihiyan na yun. Ako na lang, sabi ni Jesus Christ, siya na lang yung aako. Siya na lang yung magtitiis para lang sa atin. Para lang tayo magkaroon ng buhay na kasiyasiya. Para lang tayo
maligtas sa kahihiyan na ginagawa sa atin ni Satan. Amen po ba? Ang tunay daw na power of love, mga kapatid, yung may tinitiis talaga, yung may ini-endure. Amen. Na kaya niyang tiisin ang lahat ng kahinaan ng asawa niya, lahat ng kahinaan ng anak niya, lahat din ng kahinaan ng boss niya, lahat ng kahinaan ng mga magulang niya. Amen. Bakit? Ang pag-ibig ay nakakapagtiis hanggang wakas, katulad ni Kristo. Amen. Ganyan ay hindi nakakatiisin sa ating. Minsan hindi na tayo nakakapagtiis. Amen. Pero bakit hindi natin kayang pagtiisan yung mga kapatid natin? Amen. Minsan may magawa lang, nasasaktan ka, i-unfriend mo na, aalisin mo na talaga sa buhay mo, mga kapatid. Bakit? Kasi hindi mo kayang tiisin eh. Ayaw mo siyang tiisin. Pero yun nga sabi ng ating Panginoon, dapat daw tiisin pa rin natin. Kagaya ng ginawa sa atin ng ating Panginoon. Kung tayo may nagagawang hindi maganda sa harapan ng ating Panginoon, amen, i-unfriend na rin tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Matagal na tayong i-unfriend ng ating Lord. Amen. Bakit? Ang daming tinitiis sa atin ng ating Panginoon. Pinagpala ka na, hanggang ngayon malungkot ka pa rin. Amen. Yun yung tinitiis sa atin ng ating Panginoon. Niligtas ka na ng ating Panginoon, pero hanggang ngayon hindi ka pa rin magpasalamat. Yun yung tinitiis sa atin ng ating Panginoon. Sa kabila ng pinagtitiisan tayo ng ating Panginoon, nakakagawa pa rin tayo ng mga kasalanan sa harap niya. Araw-araw, minuto, amen. Bawat mga salita lumalabas sa bibig natin, amen. Pinagtsatsagaan ng ating Panginoon yan. Tinitiis ng Panginoon yan sa atin. Bakit? Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Ganun katindi yung tinitiis sa atin ng ating Panginoon. Tayo may tiisin lang sa isang kapwa natin, aayawan na natin. Bakit? Ang hirap ng may daladala, ang hirap ng may burden. Amen po ba? Pero tayo, gaano karami ang tinitiis ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Milyong-milyon tao, lahat yan, tinitiis ng ating Panginoon. Bakit? Pag-ibig ng Diyos. Amen. For God so loved the world. Kaya dapat yun daw ibigay din po natin. Dapat marunong din tayo magtiis sa mga kapwa po natin. Ano pa po? Bakit? May danger daw kung wala tayong pagtitiis o walang endurance. Hebrews 12:3. For consider him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your souls. Kapag ikaw pala, wala kang tinitiis. Sabi pong ganon, lest you become weary at nadi-discourage yung mga soul natin. Amen. Kaya pala ang mga mukha nyo dito, mukhang mga discouraged. Amen. Mukhang mga malulungkot, mukhang talaga nandun nag-aalala. Bakit? Ang dami nating tinitiis sa buhay natin. Amen. Pero we are blessed, sabi ng ating Panginoon. Kahit na may tinitiis tayo, kahit na di-discourage yung mga soul natin, tinitiis pa rin tayo ng ating Panginoon hanggang ngayon. Amen. Hanggang ngayon na nagsasalita ang ating Panginoon, tinitiis ka pa rin, ayaw mo pumalakpak, tinitiis ka pa rin ng ating Panginoon. Amen! Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Kahit tayo may tiisin, dapat nandiyan pa rin yung joy. Hindi nawawala sa atin yung mga ngiti sa labi natin. Hindi nawawala yung joy natin. Amen. Sabi nga ganon, di ba? Madalas natin itong sabihin, kapag walang tiyaga, walang nilaga. Kapag hindi ka marunong magtiyaga, wala kang mapapala. Amen. Ganon din po ang Panginoon sa harapan natin. Amen. Kapag hindi kaya magtiyaga ng ating Panginoon, kung hindi tayo kayang tiyagain ng ating Panginoon, walang mapapala sa atin. Pero
Sinatsaga pa rin niya tayo. Sinatsaga na alagaan. Sinatsaga na pakainin. Bakit? Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Kaya tayo pagtisan ng ating Panginoon. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Ina po ba? Gusto niya makasama tayo. Makasama tayo saan? Sa rapture. Ayaw niya na maiwanan ka dito. Kahit na may tiisin ka sa buhay, ayaw pa rin niya na maiwan ka. Ayaw niya na maghirap ka. Dahil itong hirap na nadaranas natin, mga kapatid, pag naiwan po tayo, mga kapatid, mas matindi pa yung hirap na daranasin mo. Amen. Hindi lang doble, hindi lang triple, talagang isusumpa mo daw ang ating Panginoon kung bakit nakilala mo siya, bakit ganun katindi. Amen. Kaya ngayon, hanggang ngayon, tinitiis tayo ng ating Panginoon. Pinagpapala tayo ng ating Panginoon. Dahil ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Ganun tayo ka-precious sa harapan ng ating Panginoon. Amen po ba? Kailangan po natin maipasayang endurance na yan. Marami pong bumabagsak pagdating sa endurance. Pero kailangan natin ito maipasay. Kailangan. Amen. Kailangan. Amen po ba? Para po sa pagbabalik ng ating Panginoon. Pangalawa, paano daw tayo magbibigay sa ating brethren? Paano daw natin ibibigay yung buhay natin sa kapwa natin? Ito po, inseparable. Pag sinabing endurance, kabalikan po nito ang understanding. Amen. Hindi mo kayang pagtiisan yung tao na yan kung hindi mo siya nauunawaan. Kailangan unawain po natin siya. Hebrews 4:15, sabi pong ganun, "For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin." Sabi pong ganun, sympathize with our weaknesses. Ang dami po nating kahinaan na tinitiis ng ating Panginoon. Hanggang ngayon, mga kapatid, ang mga kahinaan natin lumalabas. Amen po ba? Wala pong tao talaga na straight, perfect. Hindi lahat matino. May pagkakataon na hindi ka matinong magsalita. May pagkakataon na hindi ka matino na lumakad. May pagkakataon na talagang hindi ka talagang matino. Bakit? Sinisimpatize yung mga weaknesses natin, mga kapatid. Yung po yung pinagtitiisan ng ating Panginoon. Inuunawa tayo ng ating Panginoon na kahit na ganito yung ugali natin, kahit masama yung ugali natin, pero inuunawa pa rin tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Dahil ganun tayo kamahal ng ating Diyos na buhay. Sa mga kahinaan po natin. Amen. Sapagkat nagkatawang tao siya at naramdaman din niya ang damdamin nating mga tao. Amen. Ito po, sabi po gano'n, ito ang kailangan natin magkaroon ng malawak na pangunawa. Amen. Tayo po hindi basta nagkasala, magduduro tayo. Hindi po gano'n. Alala ko nga po, mga kapatid. Kasi pag sinabing pastor, akala nila hindi na marunong magkasala. Amen. Pag sinabi nilang pastor o pastora, banal na yan. Bawal magkasala. Bawal magsalita ng hindi maganda. Tao po yung mga nagsasalita dito. Hindi pa perfect. Sabi nga ganon sa awit, di ba? Yung mga imperfections daw natin, yun yung minamahal at nagiging perfect sa harapan ng ating Panginoon. Wala pong mag-asawa, mga kapatid, na hindi nag-aaway. Kami pong pastor at pastora, nag-aaway rin po kami. Huwag niyo po sabihin na hindi kami nag-aaway. Amen. Kahit sino pong mga mag-asawa dito nag-aaway. Amen po ba? Lahat kasi bakit? Magkaiba yan eh. Magkaibang individual yan eh. Magkaibang tao yan. Magkaibang pinagkalakihan yan. Magkaiba ng ugali yan. Amen. Kahit
atin. Ibang ugali yun nandito, iba yung ugali. Bakit? To sympathize our weaknesses. Amen. Adi kung banal kami, kinuha na kami ng ating Panginoon. Wala na po kami dito. Pero ayaw ko pa. Bata pa po mga kapatid yung mga anak ko. 3 years old pa lang. Wala pa humuwag. Hindi pa nakakaranas ng magandang buhay yan. Amen. Yung ano sinasabi ko, yung talagang teenager. Amen. Pero hindi natin alam eh. Amen po ba? Pero yun nga po mga kapatid. Kahit kami, may mga weaknesses. Lahat din po tayo may mga weaknesses. Marami tayong weaknesses. Pero yung weaknesses na yun, hindi po pwedeng maging weakness niya. Iba yung magiging weakness niya kasi yan naman yung magiging kalakasan ko naman. Kaya nga pinagtatapat tayo ng ating Panginoon. In spite of our weaknesses, may magpapalakas sa atin. Amen. Amen. Marami po tayong tiisin. Amen. Kami po marami pong tiisin. Hindi po tayo aabot ng 12 years dito mga kapatid kung hindi kami nagtiis. Amen. Kung bumigay po kami after 5 years lang, dati talagang nandun, talagang ang dami, kabila talaga yung mga batikos. Kung 5 years lang, ay tapos na kami, wala na kami tiniis, wala na rin po kami dito. Bye-bye na rin kami sa Lord. Hindi namin alam kung saan po kami pupunta, kung saan kami pupulutin ng ating Panginoon. Amen. Bakit? Kasi tinitiis tayo ng ating Panginoon. Nandun yung pagtitiis, nandun yung pag-unawa ng ating Diyos sa atin. So tayo rin mga kapatid, habang ang Diyos nagtitiis sa atin, habang ang Diyos umuunawa sa mga kahinaan natin, ganun din po sa mga kapwa natin. Huwag po natin silang ikukonde, huwag po natin silang i-judge. Amen. Dahil may mga kahinaan ng bawat isa, mahalin po natin sila, embrace natin sila. Amen. Pakainin nga daw eh. Amen. Pagtiyagaan, ipanalangin. Amen. Yun nga yung mga utos sa atin ng ating Panginoon. Kung hindi inutos yan ng ating Panginoon, lahat tayo wala na dito. Walang magtitiis sa bawat isa sa atin. Amen. Minsan bumibigay tayo. Wag. Ang makatiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Amen. Amen. Kaya tayo po, magtiis tayo hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya lang, ang tanong, kanina, paano daw tayo magbibigay? Sabing gano'n kanina, endurance at understanding. Bakit madalas na hindi natin maunawaan ang iba? Bakit madalas hindi nyo maunawaan ang kalagayan namin na hanggang ngayon, binabato nyo pa rin kami? Amen. Bakit? Sa Acts 7:59 to 60, and they stoned Stephen. Pinagbabato daw po nila si Stephen as he was calling on God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Then he knelt down and cried out with a loud voice, Lord, do not charge them with this sin. And when he had said this, he fell asleep. Bakit madalas hindi natin mauunawaan o nauunawaan ang iba sa atin? Amen. Si Peter po mga kapatid, binabato hanggang sa mamatay. Ngunit wala rin daw po siya nararamdaman na sakit habang binabato siya. Bakit po? Kasi ang isip at ang puso po ni Stephen, sabing ganun sa Acts 7:56, and said, Look, I see the heavens open. Na habang binabato po si Stephen, nakatingala po siya sa langit. Hindi po siya nakatingin dun sa mga taong bumabato sa kanya. Habang binabato siya ng mga tao na yon, nakatingin siya sa langit at sabi pong ganun, and the Son of Man, nakita niya, is standing at the right hand of God. Amen. Nakita ni Stephen po mga kapatid na nakabukas yung langit sa kanya na habang po siya'y binabato mga kapatid, nandun, nire-receive ng Lord yung Espiritu niya. Amen. Tinitiis niya yung mga pambabato sa kanya. Tinitiis niya yung mga sinasabi sa kanya ng
nakatingin siya sa langit. Amen. Hindi niya tinitingnan yung mga tao. Bakit? Ini-endure niya yung mga bumabato sa kanya. Ini-endure niya yung lahat ng mga nananakit sa kanya. Inuunawa niya, mga kapatid, ang lahat ng mga taong bumabatiko sa kanya. Amen. Ganun po yung puso ni Stephen, mga kapatid. Pinuksan niya yung puso niya sa ating Panginoon. Sa kabila ng binabato siya, sa kabila ng masasakit, ang batuhin ka hindi masakit. Napakasakit po. Isang bato lang di ba? Yung nilalaro ng mga bata ngayon, yung dati po, di ba? Yung ini-straw, yung sinusumpit. Tawag po doon, di ba? Sumpit. Sinusumpit, kukuha ng munggo, tapos susumpitin ka. Amen. Ang sakit po noon, di ba? Ito pa kaya mga bato, literal na malalaking bato, hanggang sa mamatay daw si Stephen, mga kapatid. Pero anong ginawa niya? Pinagtiisan po niya yun. Inunawa po niya, mga kapatid. Bakit? Kasi mahal niya itong mga tao na to. Kaya nga sinabi, do not take charge of them. Huwag po ninyo silang pananagutin sa lahat ng mga kasalanan nila sa akin, Panginoon, dahil wala po silang ginagawang masama sa akin. Ganun kalawak yung espiritu ni Stephen. Ganun kalawak, mga kapatid, yung puso ni Stephen para hindi niya pa pananagutin yung mga taong bumatikos sa kanya. Amen. At ano ba po? Sabi nga po ganun sa 1 Corinthians chapter 2 verse 10, but God has revealed them to us through His Spirit, for the Spirit searches all things, yes, deep things of God. Sinesearch ng Lord, mga kapatid. Inuunawa tayo ng ating Panginoon. Si Stephen tsaka si Saint Paul, mga kapatid, kaya ganun yun. Nakakaunawa po sila. Bago natin maunawaan ang mga tao nagbibigay sa atin ng mga pasakit, kailangan daw po natin maunawaan muna natin ang Diyos. Amen. Dahil ano ba ang purpose natin? Ano ba yung mission ni Saint Peter, ni Saint Paul o ni Saint Stephen? Kung bakit sila napapahintulot sa ganito, mga kapatid, ang mission po nila, mga kapatid, ang mission po nila, mga kapatid, to save soul. Ang mission po nila, kaya hindi po nila pinapanagot yung mga tao na yon, dahil gusto pa rin po niyang mailapit yung mga tao na yun, yung mga bumabati ko sa kanya, yung mga nambabato sa kanya, gusto pa rin niyang mailapit sa harapan ng ating Panginoon, dahil alam niya, dati rin siyang ganon, nambabato rin siya, isa rin siya dati sa nambabato sa ating Panginoon, pero nung naunawaan niya yung salita ng ating Panginoon, naunawaan niya yung pag-ibig ng ating Panginoon sa kanya, kaya sinabi niya, do not take charge. Huwag mo silang panagutin. Ganon din po yung mission dapat natin. Ganon yung purpose natin sa mga kapwa po natin na nandito. Kahit na may mga pagkukulang yan, titiisin pa rin po natin. Kahit na inutangan kaya natin hindi kanya binayaran, uunawain mo yan. Bakit? Baka wala siyang pera ngayon. Ipag-pray mo na bayaran ka niya. Amen. Alam ko, babayaran ka niya. Kaya lang wala lang talaga ngayon. Pero kailangan tiisin mo pa rin. Amen. Abunuhan mo pa rin yung pamasahe niya. Abunuhan mo pa rin yung pangkain niya. Bakit? Ganon siya kamahal ng ating Panginoon. Na kahit na may utang siya sa'yo, hindi mo titignan yon. Ang titignan mo, soul pa rin to. May pangangailangan to. Baka kaya lagi akong dinidikit ng ating Panginoon dito dahil ibe-bless ako ng Diyos. Amen. Kaya ako ang nagbe-bless dahil ang Diyos naman gusto mag-bless sa akin. Amen. Ganun po yun. Huwag natin titignan as negative. Kaya nga ginawa ni Stephen, mga kapatid, kung tinignan niya as negative yung bumabato sa kanya, kukunin ba siya ng ating Panginoon? Sasabihin ba niya, do not take charge? Kung ordinaryong tao siya at wala yung Espiritu ng Panginoon sa kanya, mga kapatid, sasabihin niya sa ating Panginoon, Panginoon, sinave ko na nga, binigyan ko na nga ng salita, kinalat ko na nga yung gospel mo sa kanila, pero ganito pa rin, babatuhin pa rin nila ako. Bakit? Nandun kasi yung pag-ibig ni Stephen sa kapwa niya. Amen. Sa kabila ng binabato siya, ini-endure niya yung inuunawa niya itong mga tao na to.
Kristo. Amen. At sabi pong ganun, tandaan natin na lahat ng mga experiences na nagaganap daw po sa ating mga buhay, ito ay pinahintulutan ng ating Diyos na buhay. Hindi ka ilalagay sa ganyang sitwasyon kung walang pahintulot ng ating Panginoon. Hindi ka ilalagay sa alanganin ng ating Panginoon kung hindi niya ipinahintulot. Amen. Tandaan po natin lahat yan. Sabi nga ganun, lahat daw ng mga sakit na naranasan natin dito, nararanasan natin, tapos na daw po, naranasan na yan ng ating Panginoon. Kaya nga pinagaan na lang po yan ng ating Panginoon. Yung nararanasin natin ngayon, patsi-patsi na lang yan sa harapan ng ating Panginoon. Dahil yung matinding pagsubok na ginawa po sa Kanya, nakuha na po niya. Siya na po yung umako sa atin. Para lang tayo magkaroon ng kaligtasan. Para lang tayo magkaroon ng kapang-unawa. Para lang tayo pagtiisan ng bawat isa. Amen po ba? Kahit na ano daw po mga kapatid, yung mga inalaw daw po sa atin ng ating Panginoon. Kahit minsan nagtatanong tayo, bakit? Lagi daw po natin tatandaan. Always expect good things from God out of those bad or sad experiences. Amen? Ako po naniniwala dito mga kapatid. Lagi po yan mga kapatid, kapag may bad, ibig sabihin, may good. Di ba sa pelikula, kung walang bad, di ba, hindi pwedeng walang bad, yung good, amen? Yung good, walang bad, hindi pwedeng walang masama, hindi pwedeng puro masama, dapat may mabait, may bida, may kontrabida, amen? At ang kontrabida natin lagi sa buhay, si Satanas. Hindi yung katabi mo, si Satanas. Maaaring ginagamit lang yan, nagagalit ka sa kanya. Pero hindi yan talaga yung kontrabida mo sa buhay. Ang kontrabida mo, si Satanas. Hindi yung anak mo, yung kontrabida sa buhay mo. Amen po ba si Satanas? Hindi yung asawa mo ang kontrabida sa buhay. Amen. Hindi yung asawa nyo. Hindi yung mga asawang babae kahit madakdakan mga kapatid. Mahal na mahal kayo niyan. Amen. Bakit ko nasabi? Kasi ganun ako. Kahit madakdak ako, pero mahal ko po yung asawa ko. Mahal ko yung pamilya ko. Ganun talaga ang babae. Amen po ba? Hindi na kayo nasanay. Amen po ba mga asawang lalaki? Dapat sanay na kayo. Aba, ilang taon na kayong mag-asawa. Hanggang ngayon, nagtataka ka pa kung bakit ka binubulyawan, kung bakit ka ninanag. Amen. Huwag ka namang magtaka. Normal na yun. Sabi nga gano'n, eto lang ang iisipin niyo mga asawang lalaki. Kapag kayo ninanag, sabi gano'n, always expect good things from God. Amen! Kaya niyo po ba yan? Aba, kung walang nagnanag sa inyo, walang good things will happen to your life. Amen. Kung wala yan, mga kapatid. Amen. Dahil blessing yan. Amen. Maraming blessing. Kada nag niyan, mga kapatid, may blessing yan. Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Kaya sasabihin ng asawa, sige, nagkapanan ka na. Huwag naman. Amen. Hindi naman. Amen. Pero yun nga, sabi nga gano'n, bakit ba napunterya ako sa mga asawang lalaki, sa mga kalalakihan dito? Siguro konti pa yung pangunawa nyo sa asawa nyo. Konti pa yung endurance nyo sa asawa nyo. Kailangan malaki daw, malawak yung endurance nyo, malawak yung understanding nyo. Hindi lang sa mga asawa, kundi sa mga anak. Amen. Lalo lang mga anak, pag mga teenager na yan, pag mga pa-teens na yan, sakit na ng ulo yan. Amen po ba? Lakwatsa dito, lakwatsa doon, kung saan-saan ang daming barkada. Pero kailangan tiisin mo. Bakit? Hindi ka ba dumanas ng gano'n? Sakit ka rin ang ulo ng nanay mo dati, ah. Sakit ka rin ang ulo ng tatay mo dati. Layas ka pa nga, hindi ka pa nga umuuwi. Eto ng anak mo, umuuwi pa, pasalamat ka pa. Amen. Magpasalamat ka pa.
Thank you, Lord. Amen po ba? Amen. Tayo po mga kapatid, ang Lord, hindi naman po mag-e-expect yan ng good things sa atin. Amen. Kung hindi siya nag-suffer. Amen. Ang gospel po, bago nakarating sa atin, mga kapatid, maraming sufferings. Amen. Maraming pain. At nakarating po sa death of the cross. Amen. Nandun po, talagang binayo po siya, pinako siya kahit wala siyang kasalanan. Walang imik, parang lamb daw po, parang sheep. Amen. Hindi umiimik. Kung saan siya sipain, ganun-ganun na lang, ini-endure niya yon. Amen. Kaya nakarating po sa atin yung gospel, mga kapatid. Kaya pahalagahan po natin yung gospel na yan. Bakit? Kasi ang daming tiniis ng ating Panginoon para lang maligtas ka. Ang daming tinitiis sa atin ng ating Panginoon na pain para lang makarating ka sa gawain ng ating Panginoon. Maraming tinitiis ang ating Panginoon. Amen po ba? Hanggang ngayon, mga kapatid, tinitiis tayo ng ating Panginoon dahil gusto po ng ating Panginoon makarating talaga yung gospel of salvation sa atin. Amen. At ano pa, sabi nga po ganon, isa pa raw po na kailangan natin tiisin. Ito po, in life and spirit committed to God. Ano pong ibig sabihin nito? Binasa po natin kanina sa Acts 7:59 to 60. Nung pinagbabato po si Stephen, sabi niya ganun, receive my spirit, Lord God. Kaya nga po napaluhod po siya. At nung napaluhod po siya, nawalan na po siya ng malay. Ano pong ibig sabihin nito? Kung ang ating mga buhay daw po, mga kapatid, nakakommit na sa Lord, kahit anong mangyari sa atin, hindi daw po tayo kikibo. Amen. Hindi tayo magrereklamo. Hindi tayo magtatanong sa Lord kung bakit. Amen. Inagarantya ko po, mga kapatid, kapag ikaw nakakomit dito sa church na to, mga kapatid, lahat ng bagay kaya mong i-endure. Bakit? Nandun po yung commitment mo sa harapan ng ating Panginoon. Bakit ba karamihan dito, mga kapatid, nandun na lutay-lutay na talagang basag-basag na yung bulsa, talagang nandun talagang paano na lang, pagapang na lumakad dito sa church. Pagapang na, bakit? Kasi yung commitment nila dito sa Lord, yung commitment nila sa church, kaya naman ang Lord, yung utang na loob na nakikita ng ating Panginoon, akala nyo ang Diyos hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Pag ikaw nakakommit ka sa Kanya, kahit na anong bagay, expect the good things from God. Kahit nakasama yung nangyari, inalam talaga ng ating Panginoon. Bakit? Dahil gusto ng Lord, sabat na yung lumabas na good. Sabat na yung lumabas na blessing. Amen? Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya gusto po ng Lord, i-commit natin yung mga sarili po natin sa harapan ng ating Panginoon. I-commit natin yung buhay po natin alang-alang sa ating Panginoon. I-commit natin yung buhay natin sa pag-save ng mga lost soul, sa pag-save ng mga nandyan naglipana ng mga soul. I-commit daw po natin yung mga buhay natin. Life and spirit committed to God. Amen. Sabi po ganun, sapagkat we already committed our lives to God. So, ang buhay daw po natin, hindi na sa atin, kundi pag-aari na po ng ating Diyos na buhay. Magsitayo po tayo, mga kapatid, to God be the glory. I-commit po natin yung mga sarili natin sa ating Panginoon. Yung spirit, minsan nawawala sa atin. Yun yung i-commit natin sa ating Panginoon. Yung spirit natin, yung buhay natin, mga pag-uugali natin, pamilya natin, i-commit natin sa harapan ng ating Panginoon. Magsiawit po tayo, mga kapatid.